Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa panahon na ng Kwaresma. At kung inyong mapapansin, walang anumang bulaklak, walang anumang halaman ang makikita natin sa ating altar. Kudyat ito ng 40 araw na ating pagninilay. 40 araw na pagsusuri ng ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Dahil sa mga araw na ito, pinagninilayan din natin ang mga ginawang pasyon at pagpapakasakit ni Jesus Nazareno. Kaya kung inyong mapapansin, ito rin ang panahon na kung saan tayo ay lubusang nananalangin at nagdarasal. Kasama dito ang ating pagpapalakas sa ating buhay panalangin, buhay pag-aayuno, at buhay pagkakawang gawa. Kaya nga sa ating ebanghelyo, sa araw na ito, ay muling binigyang halaga at pinagtibay ni Jesus Nazareno ang aral tungkol sa pag-aayuno. Maliwanag pong narinig natin sa ebanghelyo kung paanong tinanong ng mga alagad ni Juan Bautista kung bakit tila baga hindi nag-aayuno ang mga alagad ni Jesus Nazareno. At simple lang ang sagot ng ating Panginoon. Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno.
Alam po ninyo, nung panahon ni Jesus Nazareno, napakahalaga ng pag-aayuno. Una, dahil ito ay isang banal na tanda ng pagsisisi. Isang paraan ng pagpapakumbaba at pagdidisiplina ng katawan. Ikalawa, ito ay pinaniniwalaang paglilinis din ng espiritu na madalas ginagawa ng mga Hudyo upang humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at upang palakasin ang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan o paraan ng pagpipigil sa sarili. Kaya naman, kung pagninilayan nating mabuti, napakahalaga ng pag-aayuno dahil ito ay isang epektibong paraan ng pagsasakripisyo. At ang pagsasakripisyong ito naglalayong mas mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Subalit, kung ang pag-aayuno ay nalilihis sa tama nitong motibasyon, nawawala ang bisa nito. Uulitin ko po, kung ang ating pag-aayuno nalilihis sa tamang motibasyon, nawawala ang bisa nito. Minsan nang sinabi ni Jesus Nazareno, kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magkunwaring malungkot katulad ng mga pakitang tao, sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili upang ipakita sa iba na sila ay nag-aayuno. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng pag-aayuno ng maraming mabubuting bagay. Subalit kung ang pag-aayuno ay ginagawa natin na hindi tagos sa ating puso, ito ay nababaliwala. Ang nais ng Diyos, higit sa lahat, masunod ang kaniyang kalooban. Kaya nga minsan na rin sinabi ng Panginoon, hindi hain o sakripisyo ang nais ko, kung hindi ang inyong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya pagmasdan ninyong mabuti, sa unang pagbasa, narinig natin ang panaghoy ng Panginoon sa mga Hudyo. Sinabi niyang ang pag-aayuno nila humantong sa alitan at away. Kaya't kung ganoon ang mangyayari, ang babala ng Panginoon, hindi ko pakikinggan ang inyong panalangin. Kaya't sinabi ng Panginoon, ituwid niyo muna ang inyong mga pamumuhay. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin sa mga dukha. Pairalin ninyong lagi ang katarungan. Palayain at tulungan ang mga naaapi. Pakainin ang mga nagugutom at patuluyin ang mga taong walang tahanan. Sa ganitong paraan, tayo'y magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Mga kapatid, kailangang maliwanag na hindi sinasabi ni Jesus Nazareno na huwag tayong mag-aayuno. Maliwanag, pinagtibay niya ang aral tungkol sa pag-aayuno at sinasabi niya at pinapaalala niya sa atin na ang pag-aayuno ay magiging mas epektibo kung ito ay sinusuportahan natin ng magaganda
at mabubuting gawain. Uulitin ko po, ang ating pag-aayuno mas nagiging epektibo kung ito ay sinusuportahan natin ng magaganda at mabubuting gawain. Una, hindi tayo nag-aayuno upang magpakitang tao. Ikalawa, dapat lalaki pa natin ito ng panalangin at ng mabuting puso. Ikatlo, ang pag-aayuno dapat laging humahantong sa ating mas malalim na ugnayan at pakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya nga ang babala, kung ang iyong pag-aayuno ay pakitang tao lamang, maliwanag ang sinabi sa unang pagbasa, hindi pakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Dahil ang tunay na pag-aayuno, nakaugat dapat sa ating mga puso. Amen. Amen.